Ayun, magkabila pala yon. Matanong na rin natin kay Mr. Robin Ignacio kasi may kinukumpuni pala yung Marilao Bridge naman yon, river basin niya. Ano, yung basta sinabi ni Alan sa southbound naman, sa kabilang panig. Nasa linya po natin Mr. Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Mr. Ignacio, magandang umaga po, Robin. Hello. Yes, good morning, Sir Melo. Good morning po. Opo. Yes, 4.27 meters pala yung vertical clearance, ano? Hindi 4.5 katulad ng Yes, sir, mga... tama po. Ang vertical clearance talaga ng bridge, sir, is 4.5. Pero hindi naman natin pwede isikad kasi may play din po yan, tumatalbog yung sasakyan. So, to ensure na hindi po siya tatama while passing through doon sa ilalim ng bridge, hanggang 4.27 lang po para safe po tayo. Opo. Nasukat nyo na po ba uli? Opo. Kasi may mga allegation na kumapal yung mga asfalto dyan sa pagtakbo ng mga panahon. Oo, baka daw po yung 4.27 na hindi na po yun yung talagang aktual na Yes, sir. Actually, clearance. may mga nagtatanong ng ganyan, sir. Pero ang sa amin naman, taon na po yan bawat repair po namin dyan ng pavement. Ang ine-ensure po namin ay kinakayod po muna yung sirang pavement para yung paglatag. Ganun pa rin po yung kapal. Na-maintain po namin yung 4.5 meters po. Na-maintain po pala. Yes, sir, na-maintain. Kaya ganun po yung repair strategy po. Talagang kinakayod po yung sira para paglatag. Yung pa rin po yung clearance po natin. Opo. Linawin lang po natin. Dapat ang track, ang taas lang po, 4.27 meters. Tama ba? Yes, sir. Hindi po natin pwedeng isagad na 4.5 kasi tumatalbog po yan habang tumatakbo. So, sasabit po talaga yung 4.5. Opo. 4.27 lang po tayo, sir. Opo. Doon sa ilalim, dito sa nadisgrasyang tulay na yan, yung tawag yung pinaka... Sa Marilao po. Sa Marilao, opo. May mga tukod, shoring kung tawagin natin, ano po. Pero Yes, po. yung Po, yung itaas pala ay pinadadaanan pa rin po. Di ba delikado po yun? Kahapon, sir, ay mula po nung isang araw ng gabi, 9 p.m., pansamantalang pinatigil po natin yung pagdaan ng mga sasakyan doon habang ito ay ina-assess. At yun nga po, yung assessment po kahapon ng 10:50 ng umaga, pinadaanan na po ulit ng class 1 pero doon sa isang side lang. Kaya stop and go po yung traffic scheme po natin doon. Opo. Para sa class 1 lang. Class 1 yung mga malilit na sasakyan lang po. Yes po, tama, Sir Melo. Hindi po yung mga malalaki. Okay. So, ang tanong ko kanina doon sa reporter natin, si Alan Gatos, nakikita ba dyan, may mga nagsusukat na ba ng height ng mga truck na dumadaan po dyan sa ngayon? Kasi yun ang sinasabi po kahapon na nalusutan Di ba? Apo, actually even before, sir, meron na po tayo. Yun nga lang, sa ibang lane dumaan. Tuloy-tuloy po yun. Actually, doon sa Karuhatan, meron pa po tayong sensor na pag more than 4.27, nag-a-alarm po yung sensors po namin. So yun yung binavalidate po ng team natin, sinusukat nila kung talagang more than 4.27 po sila. Tapos yun nga po, pag mas mataas po doon, nire-reroute po yun, sir. Meron po tayo. At yung enhancement po na ginawa talaga, yung para doon sa mga class 1, inayos na po ulit yung mga gantry para po siguradong hindi nalulusot doon. So, pag lulusot po sila ulit doon, yun po yung babanggay naman. So, madidisgrasya po sila meron nilagay na gantry ngayon. Oo, may gantry muna doon para para hindi na po doon sa tulay aabutin, sir. Pag sumabit ka doon, tumabi ka na muna. Hindi ka pwede na tumuloy. Ganun po yun. Opo, tama po, sir. Opo, Yes, pala. sir. Pero yun nga, mas mainam, sir, na talagang sumunod sila kasi ayaw din natin umabot sila, nababangga doon sila sa mga gantry natin doon sa pagpasok sa Toll Plaza. Para sa mga mall yan, yung mga covered parking nila, tama po, sir. merong nakabitin na bar, di ba? Oo. Yes po, tama. Yung muna Yes po. tapos may nakakabit na kadena. O pag sumabit ka ron, matras ka. May Opo, kaya nga po mainam po talaga na sumunod po sila kasi madadawit po sila sa aksidente pagka hindi po sila sumunod dun sa mga traffic management natin na kung saan sila pwedeng dumaan na lane. Kung halimbawa ganun, di sumabit do sa gantry, may chance ba sila makabalik? Saan sila iikot? Mr. Ignacio? Since hindi po pwedeng umatras there, pwede na po silang pinapadiretso po namin ng Mindanao po na exit na po kasi matataas na po yung clearance natin doon sa Mindanao. Sa Or Pabalintawak. Ayun. Yes, o Pabalintawak. Pero hindi na talaga sila pwedeng tumuloy pa. Hindi na po, sir, kasi mabababa po yung panorte. Oo, balik sila sa Metro Manila. Ganun ang mangyayari nun.
So, ngayon, teka muna, at may mga problema daw po. Nun pa daw, kanino ba talaga, sino ba talaga ang nangangasiwa dyan sa Marilao interchange na yan? Kasi sabi ng mga trackers, noong Pebrero pa sila nagsabi na nananawagan sa inyo, sa NLEX. At pati, Apo. ewan ko kanino pa sila nanawagan, pero sa inyo raw, tugunan yung vertical clearance na nababawasan daw, Mr. Ignacio. Opo, sa ano po namin, ang ginagawa nga po natin, sana mapataas yung clearance po niya. Since hindi po sa NLEX yung bridge, kaya po hindi namin pwedeng palitan pa po. So, pero may coordination na po kami with DPWH and LGU. Yun nga lang po, hindi pa po na-identify kung sino sa kanila. Opo. Ang ating tinitingnan yung po sinasabi nila na babaan po yung pavement. Ano po kasi yan malapit din po sa river yan. So pag binaba natin, pag tag-ulan, ang ating po problemahin naman po dyan yung baha. Ayun, tama po yun. So yun, pinag-aaralan na maayos kung halimbawa kakayuran po sa ilalim hanggang saan. Kasi ano na rin po, mababaw na rin po yung malapit na river doon. So ang problema na naman natin pag tag-ulan ay baha po doon sa area. Kaya nga doon sa kabila po, meron palang ginagawa yung southbound. Actually po yung sa kabila, yes, yung sa kabila po sir, lane by lane, meron po kami yung repair program talagang ongoing. Wina one lane at a time namin, tapos na po itong northbound, so nasa southbound na. Yung particular lane na po yun, naumpisan na po bago mangyari yung insidente. So actually naka-cover lang po siya ng metal plate. Dahil lumuwag-luwag po kagabi, tinapos na po yun. So pagbukas po mamaya yun, wala na po tayong closure doon. Kung aayusin itong bridge na ito, Marilao Bridge na ito, papaltan yan. Kasi kung itataas malaking trabaho po yun, Mr. Ignacio. Tama po sir. Opo, papalitan po yung malaking trabaho po talaga yun. At yun nga po siguro, hindi lang kalahating taon o ano yung kakailanganin kung tulay po talaga yung babaguhin. So matamaan yung pinag-iisipan at kinukonsulta yung bawat mga dyan. Halimbawa, yung LGU ng Marilao, kayo at saka yung DPWH siguro. At saka yung DPWH sir, kasi kailangan din kung sila po talaga yung kailangan gumawa ng tulay. Opo. Sige po, Mr. Ignacio, salamat po. Sana po ay 2 weeks pa pala, bago maayos ng gusto. Sana nga po mapabilis po namin lalo at tinitingnan po natin kung mapabilis pa po lalo yung kung ma-prepare naman na po yung metal beam na pinagawa namin na pang palit po dun sa nasira. Opo. Kasi pinagawa na po sir. Meron lang kayo sinabi na hindi dumaan doon sa track lane, po. Pero pinagpaliwanag nyo na ba yung mga nagbabantay dyan? Kasi kahit umiwas, kailangan hindi nakalusot po kasi yun talaga ang mangyayari. Pag may nakalusot, Yes, may disgrasya mangyayari. Opo, kaya meron po kaming actually 4 na tao doon So ang ginagawa po nila that time, nakita po namin doon sa history ng ginagawa nila. Marami silang sinusukat na track that time. So ito talaga umiwas, kaya hindi na po napara ng mga tao po natin. Hindi hinabol. Yun po, hindi po wala po silang sasakyan para humabol at saka hindi po namin nahabol. Hindi talaga nakita, sir. Hindi po nila nakita hindi nila na-profile, sir. Hindi talaga nakita. Aminado naman kayo doon. Kasi kung nakita nyo yun, baka inutusan nyo yung inyong hindi po hinahabol normally. Pinapaharang po natin. Pinapaharang? Okay. Nandun sa unahan na patrol. Yes. Yun, tama. May mga patrol ka dyan, mga nakamotorsiklo dyan Tsaka naka-pick up, po? Mr. Ignacio? Opo. Sige po. Yes, anyway po, yun po nga po, gumagawa na po kami ng mga lalong ini-enhance po namin yung mga pag-monitor po ng mga truck na yan, yung pagsukat. At kagaya ng sinabi ko nga, talagang nilagyan na po, meron pong gantry na yung mga pang class 1 lang talaga. So kung mag-a-attempt pa po sila doon sila babangga, sir. Salamat po, Mr. Ignacio. Good morning po. Salamat po. Mr. Good morning, sir. Morning po. Robert Ignacio, Assistant Vice President Traffic Operations ng NLEX.